The Kid Who Loved White Rose. Rowan, point of view. Andito na naman kayo, malulugi na ako. Bungad sa amin ni Jake habang daladala ang lalagyan ng ice cubes at isang whiskey. Come on Jake, ang yaman-yaman ng pamilya mo. All you do is business. Only child pa. Kung sa amin mo na lang kaya hatiin ang mana mo. Pagbibiro naman ni Tyrone. Tumawa naman si Jake at tumabi sa akin. Lahat ng kaibigan ko ay businessman. At the same time, pare-pareho kaming agent sa intelligence agency. Kung saan kasi ang isa, doon na kaming lahat. Hindi mo na kami mapaghihiwalay. Ganun nakatibay ang brotherhood namin. Kung may problema ang isa, susugod kaming lahat kahit anong mangyari. I have a suggestion. Nalipat kay Tyrone ang atensyon naming lahat. Hinihimas-himas ang balikat ng babaeng nakakandong sa kanya. Why don't we have a summer getaway? Saan nito? Putya naman Tyrone, ang bading mo? Saway ni Luke sa kanya. What's wrong, pre? Painosenteng tanong nito. Ano ba sa tingin mo sa sarili natin, Tyrone? Babae? Nababading ka na ba sa dami ng kinama mong babae? Untag sa kanya ni Gab. Anong masama dun? So ano na? Di ba maganda ang ideya ko? Punta tayo sa resort nila Rowan sa Ilocos. Sabi ni Tyrone. Bahagi akong natuwa at naalis ang pagsandal ko sa upuan. I have a feeling that I will be the one who will pay everything. Sabi ko rito. Nagtawanan sila. Samantala, nagpaalam ang babae kay Tyrone. Ganun rin ang babae sa tabi ni Luke. Sige na naman, Rowan babes. Let's take a break from work. Hinakap ako ni Jake at hinaplos ang mukha ko. Tinulak ko agad siya at nagpuna sa mukha ko. Ang bading mo pre, di kayo talo. Sabi ni Gab sa kanya habang humahagalpak ito ng tawa. Kung di ka lang kasal Rowan, ililigawan na kita. Jake, tama na, nandidiri na ako. Napatingin ako kay Gab na parang nasusuka na. Nagtawanan palalo sila. Mapagbiro kasi itong si Jake. Hindi lang naman ako ang binabakla nito. But Jake's a real man. Sa amin lang niya ginagawa yung mga ganyang trip niya. Nakita ko pala si Irene kahapon. Biglang sabi ni Gab. Nilago ko naman ng isang baso ng whiskey. Kumusta naman siya? Halos sabay naming tanong nila Tyrone. Si Irene ay naging ex naming lahat. Isa siyang napakagandang dalagita nung college. Kahit sinong lalaki ay magkakagusto rito. Kaya naman, nakuha niya lahat kami. Pero, hindi rin naman kami gaano nagtagal. Lahat ba kayo first love nyo? Yun si Irene? Natatawang sabi ni Gab. Binato siya ng una ni Luke. Tumigil ka nga Gab, parang di mo rin naging ex si Irene. Sabi naman ni Luke. So, kumusta nga siya? Tanong ko kay Gab. Well, she's doing good. Still pretty and may anak na. Hindi ko alam pero gusto kong matawa sa reaksyon nila. Gab shrugged his shoulders and started drinking again. Napailing-iling naman si Tyrone. Sayang siya, I gasp. Nagbuntong hininga ako. Totoo nga siguro ang napabalita noon na nabuntis siya ng boyfriend niyang nang iwan sa kanya. Bakit Rowan? Siya ba ang first love mo? Tanong ni Jake. Nope. Napasandal ako at napapikit. I want to take a nap. Was it Mia? Sunod ulit na tanong ni Jake pero umiling-iling ulit ako. Come on pare, sino? Tanong ulit ni Jake. Bumangon ulit ako at dumilat. Hindi rin naman ako titigilan nitong si Jake eh. My first love was a kid. Ah, that kid who loved White Rose? Ani naman ni Jake. Teka, yan ba yung batang kinabaliwan mo nung araw? Haha, Rowan! Nakakatawa kang mag-joke. Sabi naman ni Gab. No, she's my first love. I still remember how I met her. Lagi ko siyang nakikita sa bilihan ng bulaklak kung saan namamalengke ang mami dati. Lagi siyang nakasakay sa isang pink na bisikleta na may gulong sa likuran ng isang malaking gulong. Kahit bata pa siya, she really looked beautiful. Hindi ko noon mawari kung natutuwa lang ba ako o tumitibok ba ang puso ko sa kanya. Nang makalabas ako sa CR, nagtungo ako sa baba kung saan ko iniwan sila Jake. Nagulat na lang ako nang makita kong humihilik si Gab sa sofa. Uy! Inuyog-yog ko ang paa ni Gab habang nagpupunas ako ng buhok ko. Mukhang lasing na yata ito. Sinubukan ko ding gisingin si Jake pero nakayuko lang naman ang isang to. Si Luke naman ay hawak-hawak na ang bote ng alak habang itinutungga niya ito. Just one round. One? How about we get out here? Napatingin ako kay Tyrone na may kandong-kandong na babae habang binubulungan pa ito. Pero, lakas naman ang bulong niya. How about you go home? Pinagitna ko ang kamay ko sa mga mukha nila nang akmang maghahalikan pa sila.
Napansin ko kasi ang ibang mga empleyado na naglilinis at sa kanila na nakatuon ang atensyon nila. Umuwi ka na. Utos ko naman dun sa babae. Sinubukan siyang pigilan ni Tyrone pero masyado na siyang lasing. Napaka-cagey mo talaga. Turo pa sa akin ni Tyrone habang nakangisi. Napatingin ako sa gilid ko. Nandoon pa sila Lian. She was wearing our restaurant's uniform. Siguro ay inutusan siya ni Mami na dalhan ako ng pagkain dahil medyo malapit lang din naman ang restaurant dito sa bar ni Jake. Ano, pangiti-ngiti ka lang. You call yourself a mafia? Ba't di sila natakot sa'yo? Hindi ko na malaya na nakangiti na pala ako. Kung hindi ako sinita ni Venice, siguro I smiled a little longer. Kanina kasi ay napasabak sa away ang mga lasing kong kaibigan, but I just sat and watched them. Hindi naman nabago yun sa amin. Ako na bahala sa kanila, I said seriously. No, you don't do that. Ako na lang. Baka manood ka lang pag may away na naman. Hindi na ako nakaimik sa sinabi ni Venice. Mukhang high blood talaga siya sa nangyari. I walked with Lian outside the bar. Pinauwi ko na din sila Gab. Dahil hindi sila matatapos maglinis kapag may mga lasing sa loob. Sorry, natapon yung lunch mo. Napayo kong sabi naman ni Lian. It's okay. I can just go to the restaurant and eat. Pabalik ka naman din doon, di ba? Sabi ko naman sa kanya. Tumango-tango lang naman ito at nagpatiuna sa paglalakad. Maayos ang buhok ni Lian ngayon. Nakatirintas ito hanggang bewang. She looked surprisingly neat and simple. I remember a girl 10 years ago. Lagi siyang nakatirintas. She loves to put white rose behind her ears. She looks so beautiful whenever she does it. Madalas siyang naka-white dress at naka-tsinelas lang. Her curly hairs fit her small face. She looks so happy every day. Kapag napapadaan ako sa tindahan ng bulaklak at nakikita ko siya, ay napapatigil ako. I hide somewhere. She can't see my face. Dahil madalas din akong napapaaway sa mga panahon na yun. Oh! Napatigil ako sa paglalakad nang makita ko siyang huminto. Wow! Ang dami palang ibang kulay ng rosas. Napatingin ako sa harapan ng flower shop. Hindi ko alam na may bagong may-ari pala ang pwesto na ito. Dati kasi ay bilihan nito ng gamot. Bumili ka na kung bibili ka. Napasinghap naman ako. Medyo napagod yata ako sa away kanina. Hindi na. Ngumiti lang naman ito at nagpatuloy sa paglalakad. Sandali lang, sir. Napalingon ako nang biglang may humabol na babae sa akin. Mukhang galing siya sa flower shop. Ibigay mo na to sa girlfriend mo. Mukhang gusto yata niya eh. Nagbibigay kami ng free rose ngayon dahil kakabukas lang namin. Kinuha pa niya ang kamay ko at ibinigay ang isang puting rosas. She's not my girlfriend. Iniurong ko ang isang rosas sa kanya pero ibinalik naman niya ito sa akin. Sabi ko na nga ba, asawa niyo po siya eh. Kitang-kita sa pagtitig mo sa kanya. In love nga po kayo. Mabuti po yan. Hindi ako nakapagsalita sa mga sinabi niya. Napatingin ako doon sa puting rosas na hawak ko. Hinabol ko si Lian nang mapansin kong palingalinga na ito sa likod niya. Oh, binili mo ba para sa akin yan? Tanong nito. I didn't understand how he made that smile so beautiful. Hindi. Hinabol lang nung may-ari, nalalanta na daw. Padabog ko namang binigay sa kanya ang rosas. Wow, thank you. Tuwang-tuwang sabi naman ito. Hindi ko nga binili yan sabi. Sabi ko. Wala naman akong sinabi Saan nito? The Mafia at my workplace. On Lian, point of view. Good afternoon, sir. Welcome to Moon Venus. Halos maghapon kung binanggit iyan. Nasa counter kasi ako. Minsan, tumutulong rin ako sa loob. Kinakausap ko rin ang mga customer. Enjoy naman sa kusina si Tita Mira. Good afternoon. Rowan? Magpaalam ka na, may pupuntahan tayo. Saan nito? Miss, pwede bang makuha ang number mo? Napatingin ako sa isang lalaki na may hawak na cellphone dito sa counter. Sir? Napatigil ako sa pagsasalita nang biglang hinablot ni Rowan ang kamay ko at kinaladkad ako paalis sa counter. Napatingin naman ang ibang taong nakapila sa akin. Bakit ba? Bitawan mo nga ako? Saad ko. Napatigil kami sa paglalakad nang makalabas kami ng restaurant. Diba, sabi ko, may lakad tayo? We need to go to a business meeting that Rohan should be doing. Narinig ko pa ang mahinang pagmura nito, kasunod ang pangalan ni Rohan. Hindi naman siya masyadong galit kay Rohan, ano? Sisip-isip ko.
May trabaho yung tao, hatak ka ng hatak. Inirapan ko naman siya. Ano ka mo? Bigla itong nagtaas ng boses. Sabi ko nga, so ano plano? Sabi ko naman sa kanya kaagad. Let's get you dressed. Saan nito? Humigpit ang hawak nito sa akin at nagbabadyang higitin ako. Pero napatigil ako. Ano na naman? Naiinis na sabi nito. Naka-apron akong pupunta? Said ko naman sa kanya at inalis ang apron ko. Come on! Sabi niya at hindi ako tinitignan. Hinigit niya ako patungo sa kotse. Pinagbuksan niya ako at umikot siya papunta sa driver's seat. Tahimik lang ako sa biyahe. Feeling ko, uminit dito sa kotse ni Rowan. Kanina pa kasi ako hindi komportable. Tapos, hindi ako makalma. Kanina pa ako natatae na kinakabahan. Parang totoo namang ipapakilala niya ako sa ninong niya. My ninong is an investor sa isang negosyo kung saan nag-i-invest din si Rowan. Siguradong puro business related ang pag-uusapan. Hindi mo na kailangan magsalita. You just have to smile and eat. Tumango-tango lang naman ako sa sinabi niya. They know that you are my wife so don't scrow me. Saan nito? Scrow? Ano, makina ka lang? One more time, then I'll carve out your eyes. Nanlaki ang mata ko nang biglang magdilim ang aura niya. Pinalo ko kaagad ang bibig ko. Minsan, hindi ko na alam na yung iniisip ko, nasasabi ko na din pala. Mula sa side ko ay nakikita ko pa rin ang side view ni Rowan. Nakahawak siya sa manibela at nakatingin lang sa harap. Minsay, kapag tumitigil kami dahil sa traffic light ay napapahawak ito sa kanyang baba. Eto yung mga eksena na ang sarap i-stolen shot, parang model pa rin tignan. Ako nga, 3 coat na ng foundation at lipstick, mas lalo pa akong di magmumukhang matino eh. Sabagay, anak mayaman eh. Ilang minuto lang rin ang binyahe naming papunta sa restaurant kung saan kami magdi-dinner. Hindi na ako umimik at nagtanggal ng seatbelt pero laking gulat ko na siya mismo ang magbukas nito para sa akin. Pero yung itsura sa mukha niya, parang sinasabi niya na, lumabas ka, hold up to. Ay nako. Bubuhatin pa ba kita? Tanong niya. Bago niya i-dissect ang mga mata ko, ay lumabas na kagad ako. Pagpasok mo, ay maririnig mo ang tumutugtog na piano sa harap. Mamahalin ang bawat features ng restaurant. May nginitian si Rowan na isang mid-age na babae at may kasamang lalaking mukhang magkaedad lang rin sila. Ninong! Bati ni Rowan. Niyakap niya ang lalaki at ganun din ang babae. Mukhang nasa 50s na iyong lalaki at batang-bata pang tingnan iyong babae. Napaka-classy at ang daming burluloy sa katawan iyong babae. This is my wife, Lian. Bahagi akong hinawakan ni Rowan sa may likod ko at inilapit sa kanila. Nakipagbeso-beso ako sa babae at nakipagkamaya naman ako sa asawa nito. Pinaghila ako ni Rowan ng upuan sa may tabi niya. By the way, Anna Faye is here. She'll join us. Sabi ni Ninong ni Rowan. Nakatingin ako kay Rowan na seryosong nakatingin sa paparating na mistisang babae. Nakapula ito at hapit na hapit ang damit sa katawan. Natayo rin ako nang tumayo silang lahat at yakapin ang babaeng kararating lang. Napatitig ako sa estilo ng pagyakap nito kay Rowan. Hinawakan niya ito sa batok at bahagyang idinampi ang labi sa pisgi ni Rowan. Wala namang kari-ari action itong si Rowan. Ganun pala dapat bumate? Hindi ako weirdo na. Iha, this is Rowan's wife. Sabi naman ng ninong ni Rowan at napansin kong ngumiti lang ito sa akin. At parang napipilitan pa. Umupo ito sa tapat ko. Nagulat ako nang biglang sumama ang tingin nito sa akin. Problema nito. So, Lian, I heard tinutulungan mo raw si Mira sa Moon Venus? Nakangiting tanong nito habang patuloy ang paghiwa nito sa kinakain. Opo, tipid na sagot ko. Napabaling ang tingin ko sa babaeng nasa harap kong nagtaas ng kilay. Ahitan ko kilay nito eh, kapal-kapal. Dark brown pa ginamit. Really? Wala ka bang interest sa business? Sabi ni Ana. Hindi ako nakasagot. Pero bago pa man ako magtangkang magsalita, ay nagsalita na si Rowan. She is a nurse. Magtatrabaho siya sa hospital kung saan nag-invest si Dad. For now, I wanted her to work with my mom. Parang nag-init ang mga pisngi ko nang bigla niyang hawakan ang kamay ko na nakapatong sa mesa. You know, Mom like Lian so much. Parang anak din ang turing niya sa kanya. Oh, really? I really think you should also help in their business. Alam mo naman, mapapasama ka sa pamilya ng mga Nieves. Magaling ang pamilya nila sa business, di ba tita?
Sabi nito sa ninang ni Rowan. Tumango naman ito pero hindi na nagsalita at nakatitig lang sa akin. Hindi ko alam kung saang lupa ng Pilipinas galing ang babaeng to. Pero iba din ang tabas ng dila kasi nito. Kung naging kutsilyo lang ang mga mata nito, baka kanina pa ako nasaksak. Patalim ng patalim ang titig nito sa akin eh. I agree with you, Ana. Yumuko ako para akong napapahiya. Sa bagay ay tama naman sila. Hindi ako bagay kay Rowan. Ito ang gusto nilang sabihin. Excuse me, I have a phone call. Honey, can you... Tumayo ang ninong ni Rowan at sinanyasan ang kanyang asawa na lumabas. Ngayon ay 3 na lang kami ang natitira. Napansin ko ang paglipat ng titig ni Ana kay Rowan. How are you, Rowan? Malanding sabi nito. Tong halip-parot na to, baka kaya ito nagagalit sa akin dahil may gusto siya kay Rowan? Fine, sagot ni Rowan. Di mo ba ako tatanungin kung okay lang ako? Tanong nito. How are you? Pabalik na tanong ni Rowan. Sumandal ito sa pagkakaupo at ngumisi. What do you think? Saan nito? At ngumisi. CR muna ako. Sabi nito at tumayo na hindi inaalis ang titig kay Rowan. Minabuti kong magpatuloy sa pagkain at parang wala akong naririnig. Sayang naman, ang lalaki ng mga hipon kaya kakain na lang ako. Pero sa kaloob-looban ko ay puno akong pagdududa. Siguro mag-ex itong dalawang ito. Yung mga titigan kakaiba eh. Dito ka lang. Biglang tumayo si Rowan at naglakad patungong CR. Lumipas ang ilang minuto, walang bumalik sa kanila. Malapit ko na maubos yung isang plato ng pusit. Baka maubos ko na din yung isang pitcher ng juice. Luminga-linga ako pero wala akong makita sa kanila. Bumalik ang mag-asawa na ngiti-ngiti. Nagtanong ito kung nasaan ang dalawa at sinabi kong nag-CR lang. Nagpaalam din akong mag-CR para sana tignan si Rowan pero wala naman sila sa CR. Binuksan ko ang isang pinto na akala ko ay para sa handicap pero patungo na pala ito sa likuran ng restaurant. Sinarado ko ang pintuan at nakita ko ang isang babae at lalaki sa gilid na nag-uusap. Lumapit ako ng kaunti. Namukhaan ko. Si Rowan at si Ana. You are really full of surprises, Rowan. Kaya mo ba ni-reject ang marriage proposal ng parents ko sa pamilya ninyo dahil may kinikita kang iba? Tanong nito. Look, Ana. I know. Bigla itong lumapit kay Rowan at hinawakan ang kwelyo nito. You could never resist me. Galit ka pa din ba dahil kay Jericho? We broke up. I chose you. Saan nito? I don't care about Jericho. Ani naman ni Rowan. You don't love her. I know it. Hindi mo kailangang magtiis. Saan nito? Grabe ang lapit ng mga mukha nila. Kung hahangin lang kaunti, baka magdampi ng mga labi nila. She could not give you the things that you want. Also, she is not good as me. I can make you happy. Saan ni Ana? Bakit ba kanina pa ako nanliliit sa sarili ko? Hindi man diretsahan ng usapan ng dalawang to pero malinaw sa akin ang gusto nilang sabihin. For the first time, I thought of thinking about myself. If I am really fitted to be a Nieves? Pero hindi naman ito totoo, di ba? Bakit ba ako nag-aabalang isipin kung kaya kong tumungtong sa kinalalagyan ng babaeng yun? Kung asawa lang din ang kailangan niya, bakit hindi pa niya tinanggap ang pagpapakasal kay Ana? At bakit ako pa ang ginamit niya? Pinagsisisihan ko ang pagpunta ko pa rito. Parang may kirot akong naramdaman sa puso ko, kahit alam kong hindi naman dapat. Umatras ako at sa hindi inaasahan ay natabi ko ang lalaking may dalang karton. Sorry ma'am, sabi ng waiter. Nakita akong nakatingin na ang dalawa sa akin. Nagkatinginan kami ni Rowan pero bago pa man niya ako tawagin ay umalis na ako palayo. Hindi ko muna kayang magpakita sa kanya ng ganito. Nang makaalis ako roon ay pumara agad ako ng taxi. Saan po tayo ma'am? Tanong ng driver. Kahit saan po, mag-drive lang po kayo. Sabi ko naman sa driver. Hindi na ako nakapag-isip pa ng iba bukod sa dapat akong lumayo dito. Hindi ko alam kung uuwi pa ba ako o hindi muna. Bakit ba ako nasasaktan? Bakit ako parang naiiyak? I wished I had a different life. Sana yung mas stable, mas maayos. Sana may kaya din kami. Hindi yung ipupusta ko pati kinabukasan ko para lang mabayaran ang utang namin. If I only live once, then I am so unfortunate. Because I will never have the life that I wanted if I continue to be in his side. Habang buhay akong susunod sa mga gusto niyang gawin. Siguro nagkamali ako ng akala. Akala ko okay ang lahat sa aming dalawa. Matapos ay nangyari noong gabi na iniligtas namin si Jano.
Umaasa ako na balang araw ay maging mabuti ang relasyon namin. Pero parang sa isang iglap, nabuwag lahat ng pag-asang iyon. Nagulat ako nang may pumarang pamilyar na sasakyan sa amin. Kumatok ito sa harapan ng driver at may sinabi siya. Nag-abot naman ito ng pera. Nagulat ako nang biglang binuksan ito ang pintuan sa likuran kung saan naroon ako. Talk to me, Lian. Don't run away. Saad ni Rowan. Gusto kong maniwalang totoo to. Si Rowan, sinundan ako. Hindi ako kumibo at yumuko sa mga hita ko. Hinigit niya ako at padabog na sinara ang taxi. Di ka natutong magpaalam muna bago aalis habang kumakain at may kasama ka pang iba. Nakatingin ako sa ibang direksyon habang hinuhuli niya ang titig ko. You cried? Tanong nito. Napuwing ako eh. Ano, bawal mapuwing? Papalang kong sagot sa kanya. Naglakad ako palayo kaunti sa kanya pero hinigit niya ang kamay ko at ipinaharap sa kanya. Kung may gusto kang tanungin, magtanong ka. Saad nito. Hindi ko na ininda ang sinabi niya at naglakad ulit pero hinila niya ulit ako paharap sa kanya. Hindi ko siya tinignan at sinubukan kong kumalas sa kamay niya pero malakas siyang lalaki. Kaya hinila niya ulit ako paharap sa kanya. Baka mamaya wala nang kamay ko, kakahila niya. Dito ka na sa kabila humila, ang sakit na ng kamay ko. Saad ko. Buong lakas akong kumalas sa kanya at iniabot ang isang kamay ko. I wasn't expecting him to hold it. Pabiro ko lang sana iyon para lang makakalas ako sa kanya. Hay, sayang ang damit at makeup. Saad nito. Tinignan ako mula ulo hanggang paa. Let's have a proper date? Sabi ni Rowan. Hindi kaagad nag-sink in sa akin ang sinabi ni Rowan kaya napaawang ang bibig ko. I still owe you a bit about Jano and the kids. Saad nito. Tumikim ito at kaagad tumingin sa ibang direksyon.